Yo! Kamusta mga pamangkin? Alam nyo na, dito sa Tito Daldal, lagi nating binubuksan ang mga kwento ng mga iniidolo nating sikat na personalidad, mga kwento ng tagumpay, pagsubok, at pagbabago. Pero simula ngayon, dadalhin din natin ang spotlight sa mga kwento ng mga hindi kilalang individual o grupo, mga taong hindi sikat pero may karanasang babago ng pananaw mo sa buhay. Mga kwento ng pambihirang pagsubok at matinding milagro. Mga sitwasyong halos imposibleng malampasan ng kahit sino, pero nakaligtas sila. Buhay sila, at may dalang aral para sa ating lahat. Kasi dito sa Tito Daldal, naniniwala tayo na hindi lang ang sikat ang may kwentong kapupulutan ng inspirasyon. Kaya kung gusto mo ng ganitong klaseng kwento, yung nakakaiyak, nakakabilib, at nagpapaalala na habang may buhay, may pag-asa. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na sa channel ni Tito Daldal, i-like mo na rin ang video, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tiyak mong aabangan. Ako si Tito Daldal, at dito, kahit simpleng tao, may kwento ng kabayanihan. At ngayong episode, itatampok natin ang hari ng pelikulang Pilipino, si Fernando Poe Jr., o mas kilala natin bilang FPJ. Sino nga ba talaga siya sa likod ng kamera? Paano nagsimula ang kanyang alamat? At paano niya tinanggap ang hamon ng politika at serbisyo sa bayan? Tara at alamin natin. Ipinanganak si Ronald Allen Kelly Poe noong Agosto 20, 1939. Anak siya ng batikang aktor at screenwriter na si Fernando Poe Sr. at ni Elizabeth Kelly. Bata pa lang si Ronnie, ramdam na ang dugong showbiz sa kanyang pagkatao. Pero kahit anak siya ng sikat, hindi naging madali ang buhay niya. Namatay ang kanyang ama nang siya'y 11 years old pa lang, kaya napilitang huminto sa pag-aaral si Ronnie at magtrabaho para tumulong sa pamilya. Nagtrabaho siya bilang tagabuhat ng mga props at crew sa likod ng kamera. Walang reklamo, walang ere, kahit siya'y anak ng artista. Dito pa lang, makikita mo na ang kanyang kababang loob at sipag. 1955, edad 16, unang sabak niya bilang artista sa pelikulang Anak ni Palaris. Dito nagsimula ang pag-usbong ng isang alamat. Sunod-sunod ang kanyang mga pelikula, puro aksyon, puro suntukan, habulan, at bar-ilan, pero laging may puso. Ilan sa mga pinakasikat niyang pelikula ay ang Panday, Muslim 357, Isang Bala Ka Lang, at Agila ng Maynila. Hindi lang dahil gwapo at matipuno kaya siya hinangaan. Hinangaan siya dahil sa kanyang malasakit sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Sa bawat karakter niya sa pelikula, ipinakita niya ang katapangan, prinsipyo, at pagmamahal sa bayan. At mula rito, tinawag siyang The King of Philippine Movies, isang titulo na hindi basta binigay, kundi pinaghirapan. At syempre, hindi kumpleto ang kwento kung walang pag-ibig. Si FPJ ay nagkaroon ng pag-iibigan sa mga leading lady niya noon, pero ang tunay niyang minahal at pinakasalan ay si Susan Roses, ang Queen of Philippine Movies. Taong 1968 nang sila'y ikinasal, isang tambalang naging simbolo ng respeto at wagas na pagmamahalan sa showbiz. Hindi sila nagkaanak ng sarili, pero inampun nila si Grace Poe, na siyang magiging isa ring mahalagang pangalan sa politika. Isang pamilyang binuo sa pagmamahal, hindi sa dugo lamang. Taong 2004, isang bagong hamon ang hinarap ni FPJ, ang pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sabi nga ng marami, bakit pa siya papasok sa politika kung milyonaryo at mahal na siya ng masa? Pero para kay FPJ, ito na ang panahon para tunay na makapaglingkod, hindi bilang karakter sa pelikula, kundi bilang leader sa tunay na buhay. Tumakbo siya bilang kandidato ng oposisyon laban sa incumbent. Pero sa kabila ng lakas ng suporta, natalo siya, isang pagkatalong may bahid ng kontrobersya. Pero kahit matalo, nanatiling dignified si FPJ. Hindi siya nagpakalat ng galit. Tahimik siyang bumalik sa pribadong buhay, isang tunay na gentleman. Kung umabot ka na dito, baka naman pwedeng i-like mo muna tong video, mag-subscribe ka na rin, i-hit ang notification button at tulungan mo si Tito Daldal sa ating road to 500 subscribers. Suporta mo ang lakas ko, mga pamangkin. Desyembre 14, 2004, isang malungkot na araw. Inatake sa utak si FPJ at pumanaw ilang araw matapos. Buong bansa ang nagluksa, hindi lang mga artista at politiko, kundi pati ordinaryong tao sa lansangan. Parang nawala ng ama, ng tagapagtanggol, ng bayani. Ngunit hanggang ngayon, buhay ang kanyang alaala. Sa mga pelikula, sa mga aral, sa mga pamana niyang karakter, hindi natin siya malilimutan. At sa kanyang anak na si Grace Poe, ipinagpapatuloy ang kanyang adhikain para sa bayan. Mga pamangkin, si Fernando Poe Jr. ay hindi lang artista, isa siyang simbolo ng tapang, prinsipyo, at malasakit sa masa. Sa bawat suntok at tadyak sa pelikula, dala niya ang pangarap ng Pilipino. At sa tunay na buhay, pinaramdam niya sa atin kung paano maging isang hari, hindi sa yaman,
kundi sa puso. Kung may natutunan kayo sa kwento ni FPJ, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe, at mag-comment kung sino pa ang gusto niyong gawan natin ng kwento sa Tito Daldal. At syempre, kung gusto mo ng Tito Daldal shoutout, comment mo lang ang pangalan mo at ang paborito mong pelikula ni FPJ. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, kahit bida ka sa pelikula, ang tunay na laban ay sa totoong buhay. Daldal pa more.